Pangarap ni Javier na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Kaya naman nang umalis ng bansa ang kaniyang ka-live-in partner at hindi na sila nag-usap pa, sobra siyang nasaktan. Nagpumilit umalis ng ibang bansa si Denise dahil hindi siya naniniwalang yayaman si Javier. Ngunit dahil sa pagsusumikap ni Javier para sa kanyang anak na ginawa niyang inspirasyon, umasenso siya sa buhay at yumaman. Humanap siya ng yaya na mag-aalaga sa kaniyang anak. Ang yaya na kahit ubod ng pilya ngunit mahal na mahal ang anak niya at nagbigay buhay sa malungkot nilang tahanan. Paano kaya lalabanan ni Javier ang nararamdaman para sa yaya ng kanyang anak? Gayong umaasa pa rin siyang mabubuo ang kanyang pamilya. Sino ang pipiliin niya kung sakaling bumalik ang ina ng kanyang anak? Manaig kaya ang pagmamahal niya kay Jana na siyang tunay na nagmamahal sa kaniyang anak? Denise, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? 1 taon pa lang ang anak natin. Makakaya mo siyang iwan? Bakit ayaw mo magtiwala sa akin? Bakit ayaw mo maniwala na gagawin ko ang lahat para umangat tayo sa buhay? Para maiahon ko sa hirap ang pamilya natin. Umiiyak na wika ni Javier habang hawak ang kamay ng kanyang ka-live-in partner. Binawi ni Denise ang kanyang kamay at saka umirap. At sa tingin mo, kailan mangyayari yon ha? Kailan? Paano tayo yayaman dyan sa 5 piraso mong manok? Paano lalago yan? Kung mangingitlog yan, ilang piraso lang. Sa tingin mo ba malaki ang kikitain natin doon ha? Iyang panggatas ng anak mo, saan tayo kukuha niyan? Pati ang pangangailangan niyan. Sinabi ko naman sa'yo noon, huwag mong iputok sa loob. Pero anong ginawa mo? Kaya huwag mo akong pigilan, Javier. Hindi ko pinangarap na maging mahirap lang. May mga pangarap ako para sa sarili ko. Pati na rin sa anak natin. Kaya kung pwede ba, hayaan mo akong umalis dahil wala ka namang lakas ng loob eh. Humagulgol na lamang si Javier nang tuluyang umalis ng kanilang munting bahay ang kaniyang ka-live-in partner na si Denise. Ang naiwan sa kanya ng kaniyang mga magulang ay maliit na lupa. Tinayuan niya ng bahay sa tulong na rin ng kaniyang kaibigan. Maraming alam gawin si Javier. Marunong siyang mag-construction, magkumpuni ng kung ano-ano at madiskarte siyang tao. Ngunit hindi yun sapat para kay Denise dahil ang gusto niya, instant yaman. Hindi naman talaga niya gustong mabuntis kaagad. Sa edad na 25 years old, maraming pangarap si Denise na gawin ngunit dahil nga sa nabuntis siya, pakiramdam niya'y nawala sa kaniyang lahat. Hanggang sa naisipan niyang tanggapin ang offer sa kanya ng kaibigan niya na magpunta sa ibang bansa at doon magtrabaho. Javier, bakit ka umiiyak? Tanong ng kaibigan niyang si Roland. Hindi kaagad nakapagsalita si Javier dahil patuloy lamang siya sa pag-iyak. Pinipigilan niyang lumikha ng ingay upang hindi magising ang kaniyang anak na mahimbing ang tulog. Nilapitan siya ni Roland at saka tinapik sa balikat. Tila hindi naman makahinga ng maayos si Javier dahil sa labis siyang lumuluha. Sobrang sakit para sa kaniyang ginawang pag-alis ni Denise. Handa naman siyang gawin ang lahat upang hindi magpunta pa sa Japan ang kaniyang minamahal. Pero wala siyang nagawa dahil wala naman siyang may pagmamalaki at wala siyang ipon. Ang tanging meron lamang siya ay ang 5 manok na balak niyang gawing negosyo. Naniniwala siya na dadami ang mga manok niya kung saan magiging supplier siya sa iba't ibang branch na nangangailangan ng karne ng manok at mga itlog nito. Ibig sabihin ba nito ay talagang pupunta sa Japan si Denise? Alam mo naman siguro kung ano ang magiging trabaho niya doon, hindi ba? Kumuha ng maiinom si Javier at mabilis na nilagok yon bago siya tumingin sa kaniyang kaibigan. Oo, alam ko. Katulad ng kaibigan niya, magiging dancer siya sa bar. Gigiling-giling siya sa harapan ng maraming lalaki kung saan kakarampot lang ang saplot sa katawan niya. Kahit sabihin pa niya sa akin na hindi siya magpapagalaw sa mga lalaki doon, mahirap paniwalaan. Lalo na kapag may malaking perang offer ito sa kanya, baka bumuka ka na lang siya. Hindi ko alam kung makakaya ko pang angkinin siya, lalo na kung natikman na siya ng iba. Hayaan mo na, Javier. Naniniwala akong malalagpasan mo rin ang pagsubok na ito sa buhay mo. Ang kailangan mong gawin ngayon ay tibayin ang loob mo para sa anak mo. Kailangan ka ng anak mo, Javier. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Aangat ka sa buhay. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Nakangiting wika ng kaniyang kaibigan. Nahaplos ang puso ni Javier sa sinabi ni Roland.
Nangilod tuloy ang kanyang luha at nagbabadya na namang bumagsak mula sa kanyang mata. Sinulyapan niya ang kanyang anak at saka kinuyom ang kanyang kamao. Tama ang kaibigan niya. Dapat niyang tibayan ang kanyang loob para sa kanyang anak. Isang linggo nang lumipas simula nang magtungo si Denise sa Japan at hindi pa rin sila nagkakausap ni Javier. Panay ang tawag at message ni Javier kay Denise ngunit wala siyang nakuhang sagot. Naluha na lamang siya. Kasalukuyan siyang naglilinis ng kulungan ng kanyang mga manok. Laking tuwa niya nang magkaroon ito ng mga itlog. Javier! Napalingon siya at nakita ang kaibigan niyang si Roland. Agad niyang pinahid ang kanyang luha at saka nginitian ang kaibigan. Ayaw niyang makita ni Roland na umiiyak na naman dahil palagi na lang siyang naaabutang umiiyak. Hindi niya lang kasi talaga maiwasan lalo pat masakit para sa kaniyang lahat ng nangyari. Bakit pre? May kailangan ka ba kaya ka nandito? Umiling si Roland. Wala pre, may dala ko para sa'yo. Alam kong gagamitin mo ito ng tama at mapapalago mo ito. Naniniwala ako sa'yo. May kinuhang sobre si Roland sa kanyang bulsa at saka niya ito inabot kay Javier. Nagtataka man ngunit tinanggap yun ni Javier at laking gulat niya nang makita ang laman nito. Teka, sandali. Bakit mo binigay sa akin to? Nanginginig niyang sabi. Ngumiti si Roland. Gusto kong palaguin mo yan pre. Gusto kong pagbalik ko ng bansa may pera ka na. Kahit hindi sobrang dami ng pera mo, basta may pera ka na. Anong ibig mong sabihin na pagbalik mo? Aalis na ako ng bansa bukas, Javier. Doon na ako magtatrabaho dahil malaki ang offer sa akin. Mag-iingat ka palagi dito. Mamimiss kita. Yung pera, tsaka mo na lang ibalik sa akin kapag meron ka na. Basta ang hiling ko sa'yo, palaguin mo yan. Ipakita mo sa asawa mo kung anong sinayang niya. Ipakita mo sa kanya na kaya mong iangat ang sarili mo. Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Javier. Sa halip, tumulo na lamang ang butil-butil na luha sa kaniyang mga mata. Natawa ng mahina si Roland at saka niya niyakap ang kaniyang kaibigan. Napahagulgol na lamang si Javier at panayang pasasalamat kay Roland. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang perang ipinahiram ni Roland kay Javier ay ginamit niyang puhunan sa kaniyang mga manok. At kahit paunti-unti, nakaipon si Javier. Hindi nga niya namamalayang lumalaki na pala ang kaniyang kita. Maraming negosyante ang bumibili sa kanya ng manok at itlog. Naging supplier din siya sa isang kilalang restaurant at fast food. Habang lumilipas ang mga buwan, taon, palaki ng palaki ang kaniyang kita. Laking gulat niya nang mapagtantong malaki na pala ang pera niya sa bangko. Papa, ang sakit na po ng paa ko. Wika ng 4 na taon niyang anak. Lumuhod si Javier upang magkapantay na sila ng kaniyang anak. Hinaplos niya ang buhok nitong magulo. Pati na ang damit nitong magulo ay inayos niya. Napayuko siya. Napabayaan na niya ang kaniyang anak simula nang lumaki ang kaniyang kita. At hindi na niya kaya pang bigyan ng maraming oras ang nag-iisa niyang anak. Danica, anak, I'm sorry kung napapabayaan kita. Ginagawa ko naman ang mga ito para sa'yo. Para maging secured ang future mo. Patawarin mo ako kung hindi na kita naalagaan katulad ng dati. Huwag kang mag-alala. May mag-aalaga na sa'yo. Kukuha ako ng magiging yaya mo. Okay? Napangiti ang batang si Danica. Talaga po? Yehey! Ayos lang naman po sa akin kung busy po kayo. Naintindihan ko naman po yun, Daddy. Excited na po akong magkaroon ng yaya. Pwede na po kaming maglaro ng yaya ko? Yes, anak. Pwedeng-pwede kayong maglaro. 3 oras ang lumipas. Nakahanap din sa wakas ng yaya si Javier. Naging mapili kasi siya sa yaya dahil natatakot siyang baka matulad ang anak niya sa ibang bata na merong yayang mapanakit. Ang kinuha niyang yaya ay dalaga tulang nobyo. Yung focus lamang sa trabaho at breadwinner. Magandang umaga po, sir. Nakangiting wika ng dalagang si Jana nang makarating siya sa malaking bahay ni Javier. Pinasadahan ng tingin ni Javier ang dalaga bago bumuga ng hangin. Naipaliwanag ko naman sa iyo ang lahat ng dapat mong gawin nung huli tayong magkita, hindi ba? Naintindihan mo ba ang lahat ng yun? Yes po, sir. Gets na gets ko po lahat. Nasaan po pala ang anak niyo na aalagaan ko? Wika ni Jana bago nagpalinga-linga. Tulog pa siya. Pinapatulog ko kasi sa tanghali.
Ganun lang lagi mong gagawin. Pag uwi niya galing sa eskwelahan, kapag tapos na siyang magbihes, kumain o kung ano paman, patutulugin mo siya. Okay? Mabilis na tumango si Jana. Yes po sir. Sorry po kung itatanong ko ito sa inyo pero mabait po ba ang anak niyo? Hindi po ba siya nananakit? Umarko ang kilay ni Javier. Mabait ang anak kong si Danica. Hindi siya marunong manakit. Siguro magiging makulit lamang siya, lalo na't bata siya. Pero hindi ko siya tinuruang manakit. Talaga po sir? Wow, mabuti naman sir. Yun po kasing last na alaga ko. 1 buwan lang akong tumagal. Sobrang spoiled po kasi at ang bastos. 6 years old pa lang yung bata, ginujombag ako. With matching sa bunot pa ng aking manipis na hair. Mukha na nga akong may cancer sa manipis kong buhok na to, binabawasan pa ng hibla. Himutok ni Jana. Mahinang natawa si Javier. At ano naman ang ginagawa mo sa batang yun kapag sinasaktan ka? Siyempre po sir, wala. Pinandidilatan ko na lang ng mata. Kulang na lang lumuha ng mata ko sa sobrang pandidilat ko. Pero wala pa ring takot sa akin. Grabe talaga sir. Kung gaano kabait ang mga magulang niya na halos anghel na, ganun naman katsanak ang anak nila. Pashney ang tiyanak na yan. Minsan gusto ko nalang ilibing ng buhay pero joke lang yun. Umalis na lang po ako. Baka lalo pang maglagas ang buho ko sa tiyanak na yun. Pagkukwento ni Jana habang kumukumpas pa ang kamay. Hindi mapigilang matawa ni Javier dahil sa isip niya, mukhang kwela ang yaya na nakuha niya. At halatang madaldal ito na para bang matagal na silang magkakilala. Iyon ang mas gusto niya para maging masaya ang bahay niyang yon. Di bali na, hindi naman ganoon ang anak ko. Mabait siyang bata at hindi rin naman ako masamang amo. Kapag nakita kong minamahal mo ang trabaho mo, pati na ang anak ko, ako nang bahala sa sahod mo. Tataasan ko ito. Nanlaki ang mata ni Jana. Ay shala, ang bongga niyan sir, pak na pak. Salamat sir. Don't worry sir, ako pong bahala sa inyo. I will be your very good yaya for this day and every other day and every day. Natatawang napailing si Javier bago sumenyas kay Jana na siya'y sundan. Ipinakita niyang magiging kwarto ni Jana doon. Namangha ng husto si Jana sa kaniyang kwarto at tuwang-tuwa siya. Thank you po sir sa magandang kwarto na ito. Makakatulog ako ng mahimbing at bongga dito. Pero pangako po na hindi ako malilate ng gising. I'm so happy sir. Nagniningning ang matang wika ni Jana. Mabuti naman at nagustuhan mo ang kwarto mo. Bahala ka na dyan ha. Ayusin mong magagamit mo. And for your information, libre ka sa lahat dito. Wala kang dapat gastusin. Kahit yung mga personal needs mo, kagaya ng napkin o kung ano paman, libre yan. Basta kapag nag-grocery, kumuha ka ng mga needs mo doon. Nakatingin si Jana kay Javier bago napayuko. Maraming salamat po sir. Kayo na yata ang pinakagalante at mabait kong amo. Matagal kong hinihiling na magkaroon ako ng mabait na amo. Pangako po sir, gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Aalagaan ko po at mamahalin ng anak ninyo. Nagulat ng bahagya si Javier dahil naging seryoso ang tinig ni Jana at napansin niyang nangingilid ang luha nito sa mga mata. Naisip niyang baka hindi naging maganda ang trato sa kanya ng dati niyang naging amo kaya ganoon na lang ito. Sige na, mag-ayos ka na dyan ng mga gamit mo at kapag natapos ka, pwede kang kumain dyan kung anong makita mo sa kusina. Tapos kapag nagising na si Danica, ikaw nang bahala sa kanya. Aalis na ako. Sige po sir, ingat po kayo sir. Drive safe sir. Masayang wika ni Jana habang nakangiti ng matamis. Nang magising si Danica, inasikaso kagad ni Jana ang batang babae. Tahimik lamang si Danica at pinagmamasdan ang galaw ng kaniyang yaya. Hello be, bakit dili ka man mag-talk dyan uy? Charing, why talk not you? Ay sorry, medyo mahina ako sa English language. Ano ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Englishera ka ba? Nakangiwing sabi ni Jana. Saglit siyang tinitigan ni Danica bago nagsalita. Kayo po ba ang yaya ko? Pumalakpak ng malakas si Jana. Yes na yes! Yun naman pala. Tagalog language naman pala ang gamit mo be. Salamat naman dahil baka magdugo ang aking nose kung Englishera ka. So, balik tayo sa tanong mo. Yes na yes, I'm your yaya for today and tomorrow and forever. Humagikhik ang batang si Danica. Nakakatuwa naman po kayo, Ate Jana. Ang daldal niyo po. Sa wakas, hindi na tahimik sa bahay na ito. Palagi po kasing tahimik dito at nakakalungkot po. Siyang tunay, be. Kahit ako nalulungkot kapag tahimik ang bahay. Pero syempre, hindi naman dapat palaging maingay.
Yung tipong nakakabulabog na. Tamang ingay lang ba pero nasa lugar? At sa pagiging tahimik naman, hindi yung nakakabingi kasi nakakalungkot talaga yon. Pero wag ka nang mag-alala, pasisiyahin kita palagi. Nandito na ako, I'm your super yaya. Masiglang wika ni Jana. Yehey! I love you po my super yaya! Sambit ni Danica sabay taas ng kamay. I love you too my super alaga! Masayang sabi ni Jana bago niyakap ang batang babae. Pagsapit ng gabi, pinakain na kagad ni Jana ang kanyang alaga dahil ginagabi na pala ng uwi si Javier sa sobrang busy nito. Matapos kumain, nilinisan niya ang katawan ng batang babae at nakipaglaro muna siya ng ilang oras. At pagkatapos, pinatulog na niya si Danica dahil hindi pwedeng magpuyat ang bata. Good evening sir, gabing-gabi na po yata kayo. Kumain na po ba kayo? Ipaghahanda ko po kayo sir. Wika ni Jana nang maabutan siya ni Javier na nanunood sa sala. Kumain na ako kanina pa. Si Danica, nasan siya? Tanong ni Javier sa dalaga. Tulog na po sir, napagod sa kakalaro namin. Di ba ang sabi po ninyo bawal siyang magpuyat? Kaya pinagod ko na lang sa laro at yun, nakatulog ka agad. Nakangiting sabi niya. Simpleng tango lamang ang sinagot ni Javier. Umakyat na siya ng kaniyang kwarto at saka nagbihis. Nang makapagbihis siya, sinilip niya ang kaniyang anak sa kwarto nito. Pinagmasdan niya si Danica at saka hinalikan sa noo. Humingi siya ng tawad sa anak dahil kakaunting oras na lang ang nabibigay niya. Ngunit para sa anak din niya ang kaniyang ginagawa. Gusto niya kapag nawala siya, meron siyang may iwan na yaman sa kaniyang anak upang hindi na ito mahirapan pa. Bakit hindi ka pa natutulog? Gabing-gabi na. Sambit ni Javier nang magtungo siya sa sala. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok sir. Na traffic yata, kaya nanood na lang po ako ng movie. Baka sakaling antukin ako sa panunood. Tugon naman ni Jana habang nakatuon ang tingin sa TV. Ganun ba? Sa bagay, isa rin niyang paraan para makatulog. Siya nga pala, kumusta naman ang unang araw mo sa pag-aalaga sa anak ko? Nagkasundo ba kayo kaagad? Yes po sir, mabait po ang anak ninyo. Tama po kayo, pinalaki niyo po siya ng tama. Hanga po ako sa inyo. Yun nga lang, nalulungkot siya dahil wala siyang mommy. Matanong ko lang po sir, kung pwede lang naman po at kung hindi, shut up na lang ako. Ano yun? Nasaan po ba ang mommy niya? Natigok na po ba ito o sumakabilang bahay? Diretsahang tanong ni Jana. Bumuntong hininga si Javier. Hindi naman siya talaga sumakabilang bahay. Nagpunta siya ng Japan. Doon siya nagtrabaho. Nanlaki ang mata ni Jana. Ano po ang trabaho niya doon? Kasing mga kilala ko pong nag-Japan, mga waitress sila sa bar o di kaya dancer doon. Yung mga gumigiling-giling daig pa ang giniling at ang iba naman nagpapatusok sa mga customer doon. Yumuko si Javier. Masakit para sa kanya na isiping hindi na talaga sila magkakaayos pa ni Denise. Lalo pat hindi niya alam kung ilang lalaki na ba ang nakatikim sa kanyang dating kinakasama. Ganoon na nga ang trabaho niya. Kaya nga hindi talaga ako pumayag. Pero hindi siya nagpaawat hanggang sa makaalis na lang siya. Yun ang huli naming pag-uusap. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakausap. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyari sa kanya. Siguro, masaya na siya sa buhay niya doon. Malungkot na wika ni Javier habang nakayuko. Napakurap naman si Jana dahil naawa siyang bigla sa kaniyang amo. Napakalungkot ng tinig ni Javier at mababakas niya doon ang sakit na nararamdaman nito. Huwag na po kayong maging malungkot sir. Isipin niyo na lang na blessing in disguise rin yun dahil inalisan kayo ng taong sasaktan lang din pala kayo sa huli. Yun na ang pinili niya, kaya wala na kayong magagawa pa. At saka hindi naman sa pero hindi tama ang ginawa niyang hindi pagkakaroon ng komunikasyon sa inyo. Ibig sabihin lang, wala na talaga siyang pakialam pa sa inyo ni Danica dahil ayaw na niyang makausap pa kayo. Ang dapat niyo na lang maramdaman ngayon ay maging proud kayo sa sarili niyo dahil nagawa niyong iangat ang sarili niyo sa kahirapan. At ngayon, marami na po kayong pera. Hindi na po kayo mangangamba para sa future ng anak ninyo. Pinalaki niyo po siya ng mabuting bata at nakaka-proud po yun bilang magulang. Nakangiting wika ni Jana. Nagangat ng tingin sa kanya si Javier bago ngumiti. Maraming salamat sa iyo, Jana. Tama ka. Dapat maging proud ako sa sarili ko dahil ginawa ko ang lahat para makaalis kami sa kahirapan. Naging napakahirap yun para sa akin pero kinaya ko. Kinaya ko ang lahat para sa anak ko. Kaya po proud na proud po ako sa inyo sir dahil naging nanay pati na rin tatay kayo sa anak niyong si Danica.
Ang malambing na bata magalang at matalino. Magaling na nga po siyang magsulat ng pangalan niya. Pagtungtong ng grade 1, tingin ko marami na kagad siyang alam. Salamat, Jana. Tama yan. Maging teacher-teacheran ka muna niya kapag nandito sa bahay para marami siyang matutunan at maging advance. Yes, sir. Hindi lang po ako super yaya. Super teacher din. Ani Jana sabay kindat. Lumipas ang ilang buwan. Nakabalik na rin ng bansa ang kaibigan ni Javier na si Roland. Laking gulat nito nang malaman kung gaano nakayaman si Javier. Dinoble ni Javier ang pinahiram sa kanya ni Roland noon. Marami na rin naipundar ang kaibigan niya kaya naisipan na niyang bumalik sa Pinas. Masaya akong nagawa mong iahon ang sarili mo sa hirap. Kumusta ka pala? Hindi na talaga kayo nag-usapan ni Denise? Tanong ni Roland. Hindi na talaga. Walang araw na sinubukan ko siyang kontakin pero wala talaga. Pinutol talaga niya ang kung anong meron kami simula nang umalis siya. Sa ngayon, tinatanggap ko na wala na talaga siya at hindi na siya babalik pa sa amin ni Danica. Malumbay ang tinig ni Javier bago uminom ng alak. Maigi ang tanggapin mo na. Mayaman ka na, Javier. Hindi mo na siya kailangan. Hindi mo kailangan ng babaeng pinabayaan kayo ng anak niyo. Hayaan mo na siya at kalimutan. Marami pang babae dyan. Humugot ng malalim na paghinga si Javier. Nilabas niya ang sama ng loob niya sa kaniyang kaibigan at nagpakalasing siya ng araw na yon. Kaya naman, inihatid na lamang siya ni Roland ng gabing yon. Papasok na sana si Jana sa kaniyang kwarto nang dumating si Javier. Laking gulat niya nang makitang lasing na lasing ito. Ikaw nang bahala sa amo mo. Lasing na lasing, kaya inihatid ko na rito. Mauna na ako. Wika ni Roland na agad ding umalis. Napangiwi si Jana habang nakatingin kay Javier. Amoy na amoy niya ang alak na nagmumula sa bibig nito at masasabi niyang nagpakalasingan ng sobra ang kaniyang amo. Naku sir, medyo smells bad po kayo for today. Kumapit kayo sa akin para iakyat ko kayo sa kwarto. Medyo heavy kayo ha at hindi ko alam kung kaya ng powers kong buhatin kayo pero laban na to. Wika ni Jana bago pilit na binubuhat si Javier. Oh my gulay! Heyaw ni Jana bago lumayo kay Javier. Nagkalat ang suka ni Javier sa sala. Nangasim ang mukha ni Jana habang nakatingin kay Javier na merong suka na sa kaniyang damit. I'm sorry, Jana. Mahinang wika ni Javier. Diyos mio, marimar naman, sir. Medyo mabantot ang suka niyo for today pero kere ko na dis. Lilinisin ko to ng bongga. Stay put lang kayo dyan, sir. Kukuha lang ako ng panlinis. Tila bumalik ang ulirat ni Javier matapos niyang sumuka. Pinanood niya kung paano linisin ni Jana ang mga sinuka niya. Nakagat niya pang ibabang niyang labi dahil nahiya siya sa dalaga. Ngayon na lang kasi siya nalasing at hindi na sanay ang kaniyang sikmura sa alak. Kung iinuman siya, kokonti lang at bihira kapag may okasyon lang. I'm sorry, Jana. Sorry talaga. Hindi ko na kinaya pang maglakad patungo sa banyo. Mahinahon niyang sabi. Ayos lang po, sir. Kering-keri ko po ito. Malapit na ako matapos maglinis. Kayo na lang po ang maglinis ng katawan niyo at magpalit ng damit dahil baka mahawakan ko pang abs niyo. Pagbibiro ni Jana. Natawa na lamang si Javier at saka dahan-dahang bumangon. Nagtungo siya sa banyo at saka naghilamos. Hinubad niya ang kaniyang damit na madumi at saka naglinis na rin ang katawan. Nang matapos siya, nakatakip lang ng tuwalya ang kaniyang pang-ibaba kaya nanlaki ang mata ni Jana nang makita ang matipunong katawan ni Javier. Sus mio, kayami naman uy! Charing, ang ganda ng katawan niyo sir, parang pang model. For sure maraming maglalaway sa inyo kapag naging model kayo ng brief. What? Brief talaga? Humagikhik si Jana. Pwede ring damit, pero hindi kasi makikita ang abs niyo doon. Sa mga model ng brief talagang nakabrief lang sila at ganyan kaganda ang mga katawan. O siya, talikod na muna ako sir, baka makita niyo pang tumutulo ang laway ko eh. Muling natawa si Javier dahil sa pagiging pilya at madaldal ng dalaga. Pakiramdam niya tuloy, nagkaroon ng buhay ang bahay niyang yon. Bihira lang kasi siyang makipagbiroon sa kaniyang kasambahay doon. At isa pa, madalas seryoso ang kasambahay niya dahil may edad na rin ito. Teka, gabing-gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? May ganito talaga akong araw, sir. Minsan hindi ako nakakatulog kaagad. Siguro, namimiss ko lang ang family ko. Pero ganito po talaga ako. Pero minsan naman, nakakatulog ako kaagad. Lalo na kapag pagod na pagod. Wika ni Jana nang hindi tumitingin kay Javier.
Ayaw na niya kasing makita pang magandang katawan nito. Lalo pat iyon ang unang pagkakataon na makakita siya ng matipunong katawan ng lalaki. Ang madalas kasing nakikita niyang malalakas ang loob na maghubad sa kanila ay ang mga lalaking butad o malaki ang tiyan. Yung iba naman, kita na ang ribs sa sobrang kapayatan. Baka kulang ka lang sa vitamins. Gusto mo bang ibili kita? Hindi na po sir. Ang gusto ko lang po umakyat na kayo sa kwarto ninyo para makalingon na ako. Baka makagat ko pa ang 6-pack abs niyo kapag napatitigulit ako dyan. Good night na po sir. Salamat po sa concern niyo. Matutulog na rin po ako. Seryosong wika ni Jana. Natatawang napailing na lang din si Javier. Sige na, pasensya na. Good night. Nang maramdaman ni Jana na wala na sa kaniyang likuran si Javier, doon lang siya pumihit paharap at mabilis na naglakad patungo sa kaniyang kwarto. Pinagpawisan siya ng malamig at saka pabagsak na humiga sa kaniyang kama doon. Naisip niyang biglang matipunong katawan ni Javier ngunit mabilis siyang umiling para iwaksiyon sa kaniyang isipan. Hay nako! Pasneya rin kasi tong si sir. May pabalandra pa ng kaniyang abs. Nangihina pa naman ako kapag nakakakita ng abs. Charing, maigi nang itigil ko ang kalandian kong ito at matulog na. Wika ni Jana sa sarili bago nagtalukbong ng kumot. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Naging palagay na ang loob ni Javier kay Jana dahil sa magaling itong mag-alaga ng kaniyang anak. Tumaba nga ng bahagya si Danica dahil palagi siyang pinapakain ng masustansyang pagkain ni Jana. Napamahal na rin si Jana sa batang si Danica, lalo na't napakalambing nito. Yaya Jana, pwede po bang ikaw na lang ang maging mommy ko? Nanlaki naman ang mata ni Jana bago sumenyas na huwag maingay. Nako Danica, hindi pwede yun. Hindi madali yun. Hindi porket gusto mo ako bilang mami mo. Ako na kagad ang magiging mami mo. Siyempre dapat meron na tinatawag na pagmamahal. Pagmamahal? Yun po ba yung dapat love ka dapat ni daddy para maging mommy kita? Mabilis na tumango si Jana. Oo, ganun nga. Kasi ang mga magulang dapat nagmamahalan sila. Hindi naman pwedeng maging mami mo ako pero hindi naman namin mahal ang isa't isa ng daddy mo. Pero kung sakali po ba yaya, mamahalin mo po ba si daddy? Natahimik si Jana bago humaba ang kaniyang nguso na tila ba iniisip niya kung mamahalin niya ba ang kaniyang among lalaki. Wala naman siyang masabi kay Javier. Mabait ito at isa pa, guwapo at yummy ang datingan. Hindi ko alam pero mabait naman si Sir Javier at hindi naman siya mahirap mahalin. Kaya kung sakali na mangyari yon, oo, siguro mamahalin ko ang daddy mo. Pero ang tanong, mamahalin niya ba ako? Magkakaroon ba siya ng feelings para sa akin? Kasi sa tingin ko, mahal na mahal pa rin niya ang mami mo. Humalukip-kip naman si Danica. Ayoko na pong maging mami ang totoo kong mami. Pinabayaan niya po kami. Sinabi lahat sa akin ni daddy. Hindi po siya mabait na mami para sa akin. Kaya nga ayos lang kahit na hindi na siya bumalik eh. Namilog ang mga mata ni Jana. Sa tingin mo ba, babalik pa siya? Nagkibit-balikat ang batang si Danica. Ewan ko po sa kanya. Hindi ko po alam kung babalik pa siya. Ang sabi sa akin ni daddy, mukhang masaya na raw po siya doon sa Japan. Nasabi ko lang naman po kung sakaling babalik siya, sasabihin ko po talaga kay daddy na wag na siyang tanggapin dahil sa ginawa niya sa amin. Pinabayaan niya po kami. Hindi niya kami mahal. Kahit ilang beses hindi po siya nakipag-usap kay daddy. Kahit na text lang po wala eh. Kaya galit po ako sa kanya. Bumuga ng hangin si Jana at saka niyakap ang bata. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo at naiintindihan ko kung bakit galit ka. Pero wag kang magtatanim ng galit sa mama mo. Dahil mama mo pa rin siya. Siguro magagawa mo pa rin siyang patawarin sa susunod na mga araw. Basta kapag naging okay ka na, kapag naunawaan mo na ang lahat, at kapag malaki ka na. Bahala na po yaya. Basta galit po ako sa kanya. Yun po ang nararamdaman ko. Sige, magalit ka muna hanggat gusto mo. Go lang, push mo yan be. Pero kagaya nga ng sinabi ko, matututunan mo ring magpatawad soon. Yaya, may favor po pala ako sa'yo. Ano yun? Kunot noong tanong ni Jana. Ngumiti ng matamis ang batang si Danica. Pwede po bang tawagin na lang kitang mommy, imbis na yaya? Tapos kapag ihahalid mo po ako sa school, tawag ko na lang po sa'yo mommy. Kasi naiinggit po ako sa mga kaklase ko na may mommy sila, ako wala.
Kahit na magpanggap lang po tayo, Yaya. Malungkot ang tinig ni Danica kaya naman naantig ang puso ni Jana at mabilis na tumango. Okay, sige. Wala namang problema sa akin. Basta, secret muna natin to sa daddy mo. Baka magalit siya eh. Kasi yaya mo lang ako at hindi mami mo. Paalala ni Jana sa bata. Yay! Salamat po, mami! Yes po! Secret lang po natin to. Ani ni Danica sabay hagikik. Pagsapit ng gabi, inasikaso ni Jana ang kaniyang alaga. Kagaya ng palagi niyang ginagawa. Nakikipaglaro muna siya kay Danica at nagbabasa siya ng mga kwento para makatulog ito. Naabutan ni Javier ang ginagawang yun ni Jana. Hindi niya maiwasang maging malungkot dahil imbis na ang si Denise ang gumagawa nun sa kanilang anak, ibang tao pa. Good night, be. Bulong ni Jana bago hinalikan sa noo ang batang si Danica. Paglabas ni Jana sa kwarto ni Danica, muntik na siyang mapasigaw sa gulat nang makita si Javier na nakatayo sa gilid ng pinto. Nanikip ng bahagya ang kaniyang dibdib kasabay ng paghahabol ng kaniyang hininga. Nakakagulat naman po kayo, sir. Kung may sakit lang ako sa heart, tigok na ako kanina pa. Why naman po kayo nandyan? Ginulat niyo po ako ng bongganes. Ang aking heart ay kumakabog-kalabog. Sambit ni Jana habang nakakunot ang noo. Napakamot si Javier sa kaniyang ulo at saka mahinang natawa. Pasensya ka na, Jana. Hindi ko sinasadya. Pinagmasdan ko lang kayong dalawa. Natutuwa ako sa ginagawa mo sa anak ko. At the same time, nalulungkot din ako dahil imbis ng mama niya sana ang nag-aalaga sa kanya. Ibang tao pa. Nabanggit nga sa akin ni Danica na galit daw siya sa mami niya dahil naikwento mo na po pala sa kanyang tungkol sa ginawa ng mami niya. Tumango si Javier. Yes, sinabi ko na sa kanya dahil nagkakaisip na siya. Nagtataka siya kung bakit wala siyang mami. Ayoko namang magsinungaling pa. Mas maigi nang alam niya ang totoo at naunawaan naman niya yun. Minsan nga nalulungkot ako kapag nakikita ko siyang malungkot habang nakatingin sa mga kaklase niyang kasama ang mga nanay nito. Pero wala akong magawa doon. Napakagatlabi si Jana dahil basag na ang tinig ni Javier nang sabihin yon. Na parang anumang oras maiiyak na siya. Tumikhim siya upang basagin ang katahimikan sa paligid nila. Hayaan niyo po ako na pong bahala kay Danica para hindi na siya malungkot pa. Basta, gagawin ko po ang lahat para mapasaya ang anak niyo. Good night po, sir. Matulog na po kayo. Ngumiti si Javier nang magtama ang tingin nilang dalawa ni Jana. Salamat, Jana. Hindi ako nagsisising ikaw ang naging yaya ng anak ko. Good night. Simpleng ngiti lang ang sinagot ni Jana bago nagtungo na sa kaniyang kwarto. Napahawak siya sa kaniyang dibdib dahil sobrang bilis ng tibok ng kaniyang puso. Sumunod pang mga araw tila napapansin na ni Jana na palagi siyang nakatingin sa kaniyang among si Javier. Nauhuli niya ang sarili na sinusulyapan niya ito at hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yon. Ayaw niyang magustuhan ang kaniyang amo. Tama ng crush niya lang ito. Ngunit tila ba hindi lang doon ang nararamdaman niya. Lalo niyang nagugustuhan si Javier dahil sa pagiging mabait nito sa kanya. Ang gwapo ni Sir Javier, ano? Biglang sabi ng kanilang kasambahay na si Manang, kaya't napapitlag si Jana. Kaloka ka, Manang. Muntik na akong mapatalon sa'yo. Bakit po ba para kayong kabote dyan ah? Basta nalang sumusulpot? Bulalas ni Jana habang nakahawak sa kaniyang dibdib. Tinawanan siya ng matandang kasambahay. Pasensya ka na, Jana. Ikaw naman kasi masyadong nakatutok ang atensyon mo kay Sir Javier. May gusto ka sa amo natin, ano? Shh! Huwag po kayong loudness dyan, Manang. Baka marinig ni Sir. Siguro crushness lang ang meron ako kay Sir. Hindi ko po siya totally gusto. As in crushness lang po talaga. Wika ni Jana at may papexman pa. Tinawanan siya ng ginang. Huwag mo na akong lokohin pa, Jana. Ilang beses na kitang nahuling nakamasid kay Sir. At nakikita ko sa mga mata mong hindi mo lang siya crush. Kumikinang ang mga mata mo at kulang na lang maubusan ka ng hangin sa katawan kapag magkausap kayo at malapit siya sa'yo. Nalukot ang mukha ni Jana bago tumingin kay Javier na abala sa pakikipaglaro sa kaniyang anak. Wala siyang gagawin kaya naman nilaan ni Javier ang oras para sa kaniyang anak. Manang, wag mo pong i-chika minute yan kay Sir Javier ah. Baka matanggal ako sa trabaho. Ang gwapo ba naman kasi ni Sir at napakabait pa. Iba talaga kapag ang isang tao ay mula sa hirap bago yumaman.
Alam nilang pakiramdam ng naghihirap kaya mabait sila. Nakalabing wika ni Jana. Huwag kang mag-alala. Tikom lang ang bibig ko. Hindi ako mag-iingay. Malay mo, may chance pala kayo ni Sir. Lalo na't gustong gusto ka ng alaga mo. At narinig ko pa nga minsan na tinawag kanyang mami. Nakangising wika ni Manang bago sinundot sa tagiliran si Jana. Manang, huwag mo na nga po akong sundutin dyan. Nakikiliti ako. Ibang sundot ang nais ko. Charing. Natawa ng malakas ang ginang. Pilya ka talaga kahit kailan. Sige ikaw, pag nasundot ka ni Sir Javier, ewan ko na lang sa'yo. Bumungis-ngi si Jana. Ay, bet ko yun. Charing lang Manang. O siya, magtupi na muna ako ng mga damit ni Danica. Time out na po muna tayo sa tsikahan. Umakyat ng hagdan si Jana patungo sa kwarto ng kaniyang alaga. Siya nang nagtupi ng mga damit ng kaniyang alaga. Medyo marami-rami yan kaya inabot din siya ng oras. At bago pa man siya matapos, pumasok sa kwartong yun si Javier. Muntik pa nga siyang masigaw sa gulat sa biglang pagpasok nito. Wala kasing sabi-sabi si Javier at basta na lang pumapasok. I'm sorry. Hindi ko alam na nandyan ka pala. Bakit ikaw nagtutupi niyan? May ginagawa po kasi si Manang. Wala naman po akong ginagawa kaya ako na munang nagtupi. May gagawin po ba kayo dito? Patapos na rin ako, sir. Aniya, at saka binilisan na ang pagtitiklop ng damit. Wala naman akong gagawin. Kukuha lang ako ng bimpo. Pamuna sa pawis ni Danica. Agad na kumuha si Jana ng bimpo at inabot yon kay Javier. Nanlaki ang mata niya nang magdikit ang kanilang daliri dahil tila na kuryente siya. Habang si Javier naman, namilog ang mata dahil nakaramdam din siya ng kuryente. Napalunok siya ng kaniyang laway bago umatras palayo kay Jana. Dito ka lang ba? Opo sir. Kasi isasalansan ko pang mga tinupi kong damit ni Danica. Bakit po pala? Nakaarko ang kilay niyang sabi. Ngumiti si Javier ng matamis. Kumurap naman ng maraming beses si Jana dahil biglang kumabog ng malakas ang kaniyang puso. Napakabilis ng tibok nito, kaya suminghap siya. Simpleng ngiti pa lang yun ni Javier ngunit ang lakas ng epekto sa kanya. Jana, ayos ka lang ba? Wika ni Javier dahilan para bumalik ang ulirat ni Jana. Yes sir. I'm very okay po. Bakit niyo po pala naitanong? Aniya sabay kagatlabi. Nakangiting umiling si Javier. Wala naman. Nakatulala ka na kasi. Pilyang umisi si Jana. Natulala po kasi ako sa kagapuhan niyo sir. Sa katunayan po, may crush po ako sa inyo. Crush lang naman po yun sir. Lumilipas din. Bukod po kasi sa gwapo kayo. Ang bait niyo pa po. Sana kapag nakapag-asawa ako, kasing bait po ninyo. Natigilan ng saglit si Javier ngunit natawa rin siya ng mahina. Huwag ka munang mag-asawa. Enjoyin mo muna ang pagiging dalaga mo. Hindi kasi biro ang pag-aasawa. Lalo na kapag nagkaanak kayo. Dapat may ipon kayo at pera para sa anak ninyo. Dahil makati sa bulsa ang mga pangangailangan ng bata. Correct po kayo dyan sir. Siguro kapag nasa edad 28 na ako mag-aasawa. 24 pa lang ako. May 4 years pa po akong humarot at manghunting ng lalaking may gininto ang heart. Wika ni Jana sabay hawi ng kaniyang buhok. Napatitig tuloy sa kanya si Javier. Walang kaalam-alam si Jana na meron na ring pagtingin sa kanya si Javier. Natutuwa kasi ito sa kaniyang kadaldalan at pagiging pilya. At lalo pang napamahal sa kanya si Javier dahil sa pagiging mabuti niyang yaya kay Danica. Nako sir, kayo naman po ang nakatulala sa akin. Tama na po sir, baka matunaw ako niya na parang isang kandila. Biro ni Jana. Nagulat si Javier at saka natawa. Kumamot siya sa kaniyang ulo habang tumatawa. Pasensya na. Natulala lang din ako sa ganda mo, Jana. Nag-init ang mukha ng dalaga at saka napairap sa hangin. Nako sir, baka crush niyo na rin ako. Salamat agad sa pag-crush back. Kiniligang panty ko sa inyo. Malakas na tumawa si Javier at muntik nang mapisil sa pisngi ang dalaga dahil sa kakulitan nito. Lumipas pa ang ilang linggo. Tuluyan nang nahulog ang loob ni Javier kay Jana at ganun din sa kaniyang dalaga. Ngunit kapwa sila nagpipigil ng kanilang nararamdaman. Para kay Javier, komplikado para sa kaniya kung paninindigan niya ang pagmamahal niya kay Jana. Lalo pat may parte sa kanya na umaasang magkakabalikan pa silang dalawa ni Denise. Nasasaktan kasi siya sa tuwing makikitang nalulungkot ang kaniyang anak at naiinggit sa mga batang kasama ang kanilang ina. Jana,
kumain ka na ba? Nakapagluto na si Manang ng hapunan natin. Inihanda ko ng mga plato at kutsara sa mesa. Halika na. Kinikilig nang umuwi si Jana. Ano ba yan, sir? Kinikilig na po ako sa inyo. Iba na to. To the highest level in the atmosphere na. Charing, salamat po, sir. Tumawa si Javier. Pasaway ka talaga. Narinig kong tinawag ka ni Danica na mommy. Sinabi mo ba sa kanya na tawagin ka niyang ganun? Napakagat-labi si Jana bago yumuko. Hindi po, sir. Siya po ang may gusto nun. Pasensya na po kayo. Sa totoo lang, nahihiya po akong malaman niyo na tinatawag niya akong ganun. Kasi parang nagpifiling asawa niyo ako kung mami ang tawag niya sa akin. Ang kaso lang po, naawa ako kay Danica at nakiusap po siya sa akin na mami po ang tawag niya sa akin kapag ihahatid at susunduin ko po siya sa school niya. Pasensya na po talaga, sir. Wag po sana kayong magalit. Bumuntong hininga si Javier bago pinatunog ang kaniyang bibig. Kahit ako rin naman ay naaawa sa anak ko. Hindi ko naman kasi pinangarap ang ganito. Ang hindi buo ang pamilya ko. Pero anong magagawa ko? Ayaw na sa amin ng mama niya. Sinusubukan ko naman ding humanap ng babaeng mamahalin ko pero nahihirapan ako. May parte pa rin sa akin na umaasang magkakabalikan kami. Grabe po kayong magmahal, sir, no? Pure love talaga. Dinaig pa ang pure honey ko no sa palengke na asukal lang pala. Bihira lang ang katulad yung lalaki kong magmahal. Ang kadalasan kasi ngayon, kung sino-sinong tinutuhog. Akala mo fishball na tigpipisong mga babae kong tuhugin. Kaya maswerte sana yung partner niyo kung nagtiwala siya sa inyo na makakaahon kayo sa hirap. Pero di bali na, baka may nakalaan po talaga sa inyo. Natawa si Javier bago tumingin sa ibang direksyon. Sana nga meron. Hiling ko sana na huwag ka munang magbo-boyfriend. Sa amin muna ni Danica ang atensyon mo. Lalo na't mahal ka ng anak ko. At mami na nga ang turing niya sa'yo. Nako sir, malabo pa akong magka-boyfriend. Wait ko pa na makamove on ka ng tuluyan at boom pak ganun. Nakangising sabi ni Jana. Napatingin si Javier sa dalaga at nagme-make face pa habang hinahawi ang kaniyang buhok. Kinilig naman siya sa banat na yon ni Jana. Pakiramdam tuloy niya, bumalik siya sa edad na 20s kung saan kinikilig siya ng husto. Pilya ka talaga, pero sana nga tuluyan ko nang i-let go si Denise. Yung hindi na ako aasa pa ng kahit konting magbabalikan kami. Yung talagang 100% ko nang tanggap na hindi na ako ang mahal niya. Tanga na kong tanga pero nagmahal lang naman ako. Talagang mahal ko lang ang mama ni Danica. Pero yun na nga, hindi na niya ako mahal. Malungkot ang tinig niyang sabi bago ngumiti ng pilit. Nakatingin lamang si Jana kay Javier. May parte sa kanya na gustong yakapin ang kaniyang amo para maalis ang lungkot na nararamdaman nito ngunit hindi niya yun maaaring gawin. Kahit naramdam niyang may pagtingin na sa kanya si Javier, ayaw niyang lumagpas ang kaniyang galaw. Kailangan niyang kontrolin ang sarili lalo pat yaya lamang siya ng anak nito. Jana. Yes sir. Humugot ng malalim na paghinga si Javier bago tumingin sa dalaga. Kung sakali man na malalim na ang nararamdaman mo para sa akin, pwede bang hintayin mo lang akong makalimutan ng tuluyan si Denise? Huwag ka munang makikipagrelasyon sa iba. Aaminin ko na sa'yo. May nararamdaman na ako para sa'yo, Jana. Pero natatakot lang akong masaktan ka. Ayoko kasing dumating sa puntong may relasyon na tayo tapos biglang bumalik si Denise at piliin ko siya. Sana maunawaan mo ito. Ayoko maging panakipbutas ka lang dahil nangungulila ako sa kanya. Ang gusto ko, ikaw na talaga ang mahal ko bago ako makipagrelasyon sa'yo. Matamis na ngumiti si Jana. Naiintindihan po kita sir. Mas gusto ko nga po yung ganyan at makakapaghintay naman po ako. Hello, sa isang roof lang po tayo nakatira. So happy na ako na nakakasama po kayo at palaging nakikita. At isa pa, ang misyon ko naman po talaga ay alagaan at mahalin ng anak ninyo. Tsaka na muna kalandian kong yan. Pasensya na po kayo kung haliparot ang yaya ng anak ninyo. Hindi napigilan ni Javier na matawa bago pinisil ang ilong ni Jana. Kinilig naman doon ang dalaga. Hindi ka naman haliparot, Jana. Sa akin ka lang naman. Ganito, tama ba? Mabilis na tumango si Jana. So true po yan, sir. Ikaw lang po ang crushness ko. Medyo loveness pala dahil mas malalim na po ang nararamdaman ko sa inyo. May pagkabog na ng dibdib kapag nandyan na po kayo. Katulad ngayon, super kabog na naman ang dibdib ko. Gusto ko ngang tumili sa kilig dahil sa pag-amin niyo sa akin na may nararamdaman na po pala kayo.
Salamat po sir kahit na isa lang akong super yaya. Sumeryoso ang mukha ni Javier. Huwag mong malitin ang pagiging yaya mo. Ipagmalaki mo yan dahil daig mo pang isang tunay na ina kung mahalin mo si Danica. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nahulog ang loob ko sa'yo. Basta, bigyan mo lang ako ng kaunting panahon, Jana. Pangako kapag naging okay na ako, ikaw ang pipiliin ko. Matamis na ngumiti si Jana at kumisay-kisay pa nga sa labis na kilig. Habang si Javier naman ay tawa lang ng tawa. Kapwa sila kinikilig sa isa't isa. Nakatanaw sa kanilang batang si Danica at napangiti ito. Lumipas pa ang mga araw, naging sweet na nga si Javier kay Jana. Lumalabas silang tatlo kapag hindi busy si Javier. Kung titingnan, para silang isang masayang pamilya, lalo na kapag naglalakad sila at nasa gitna nila si Danica. Hawak nila ang magkabilang kamay ng batang babae at masayang naglalakad. Thank you po Daddy for this day. Sobrang happy ko po. Pakiramdam ko buo na ang family ko. Ganito pala kasarap ang pakiramdam na magkaroon ng mommy. Sana kayong dalawa na po talagang magkatuluyan. Yun po ang palagi kong pagdadasal. Wika ni Danica habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Nagkatingin na naman sina Javier at Jana. Laking gulat ng dalaga nang hawakan ni Javier ang kaniyang kamay. Para siyang mauubusan ng hangin sa katawan kasabay ng pangihina ng kaniyang tuhod dahil sa sobrang kilig. Anak, ayoko munang mangako pero I'll make sure na magkakaroon ka na ng mommy soon. Yung mommy na mahal ka at hindi ka sasaktan. At alam kong si Mami Jana mo yun. Wika ni Javier bago pinukol ang tingin kay Jana. Kinikilig na kumamot sa kaniyang batok si Jana bago umirap sa hangin. Bes sir, kinikilig naman ang pechay ko sa inyo. Huwag naman po kayong ganyan dahil baka maihi ako dito. Wala po akong mapalit na panty. Malakas na tumawa si Javier. Hayaan mo, kung maihi ka man, ibibili kagad kita ng panty. Nagtawanan silang tatlo at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi may paliwanag na sayang na darama ni Jana habang kasama si Javier. Basta ang alam niya lang, para siyang dinuluyan sa alapaap at masasabi niyang in love na nga talaga siya kay Javier. Kinabukasan, maagang nagising si Jana upang magluto ng almusal. Gusto niyang siyang magluto ng almusal para pagsilbihan niya si Javier. Tila asawa na nga kung kumilo si Jana. Pati si Javier ay kanya na ring inaasikaso, kaya lalong napamahal sa kanya si Javier. Pakiramdam tuloy ni Javier, may asawa na siya. Asawang mabait, masiyahin, maasikaso at mapagmahal. Good morning, mahal ko. Sir ko. Mag-almusal na po kayo. Wika ni Jana sabay hagikik. Salamat mahal ko sa almusal. Salamat super yaya sa almusal na hinanda mo. Ganting banat naman ni Javier. Kinikilig na naupo sa tabi ni Javier si Jana at saka niya pinagmasdang maigi si Javier. Napakagwapo mo po talaga sir. Parang kaya kitang titigan buong magdamag. Sana sa akin ka na lang. Kinagat ni Javier ang kaniyang pang-ibabang labi upang pigilang matawa dahil may laman ang kaniyang bibig. Ikaw din, napakaganda mo Jana. Sana sa akin ka na lang din. Sana, ikaw ng babaeng madadala ko sa altar at pangangakuan ko ng panghabang buhay na pagmamahal. Ngumisi si Jana. Ay talaga namang ako na yan sir. Hindi ako papayag na hindi ako ang babaeng pakakasalan ninyo. Gera talagang abot kapag may babaeng umeksena. Humanda talaga siya sa akin. Kinuha ni Javier ang kamay ni Jana at saka yun hinalikan. Konting panahon na lang Jana. Hinihintay ko lang na maubos ang natitirang pagmamahal ko kay Denise. Hinihintay ko lang na ikaw na mismong magmay-aring ng puso ko. Huwag ka sanang mainip. Huwag ka sanang titingin sa iba. Ako lang sana ang guwapo sa paningin mo. Nakikiusap ang kaniyang tinig. Mabilis na tumango si Jana bilang pagsang-ayon. Hindi naman po ako nagmamadali kaya kaya kong maghintay. Ang mahalaga sa akin ay ang nararamdaman niyo. Pangahawakan ko ang sinabi niyong ito sir at hindi po ako titingin sa iba. Titig niyo lang po sapat na kaya wala kayong dapat ikabahala. Kinabukasan, laking gulat ni Jana nang yayain siyang kumain sa labas ni Javier. Kilig na kilig naman siya at humanap ng maganda niyang damit na may susuot. Napangangapa nga si Javier nang makita siyang nakaayos. Napakaganda mo Jana.
Kahit na wala kang ayos, lumilitaw pa rin ang ganda mo. Simple pero nakakapang-akit. Napapaisip tuloy ako, paano na lang kung naging tayo na? Baka marami akong maging kaagaw sa'yo. Hindi ka pa nila nakikita dahil nasa bahay ka lang. Paano kung lumalabas-labas ka na? Kinakabahan ako. Baka may mahanap kang mas better sa akin at iwan mo ko. Nangangambang wika ni Javier. Sir, huwag ka pong kabahan dyan o ano. Hindi naman po porke iniwan ka ng partner ninyo. Gagawin ko na rin sa inyo yon. Hindi naman po kami pare-parehas. At saka wala pa akong nagiging boyfriend. Kayo pa lang po kung sakali. Wala pang nakakapasok sa masikip kong lagusan. Namula ang mukha ni Javier sabay pitik sa noo ni Jana. Pilya ka talaga kahit kailan. Pero hindi ka ba mahihiya kung tanungin kanila kung bakit may asawa pang magiging nobyo mo? Pakialam ko ba sa kanila? Bahala sila sa buhay nila mga pasneya. Mga walang magawa sa buhay kundi ang mangialam. At kahit ano pang sabihin nila, deadma ko lang sila. Wala naman silang ambag sa buhay ko kaya bakit ko pa sila bibigyan ng pansin? Mga asungot lang yan. Mga kulang sa bakuna kaya ganyan. Wika ni Jana sabay irap. Tama ka. Kaya ganun na lang din ang gagawin ko. Hindi ko sila papansinin. Ganyan naman talaga ang ibang tao. Walang ibang gawin kundi ang mamuna, ang pakialaman ng iba. Siyang tunay, sir. Pero ito naman ang ikinababahala ko. Baka mamaya biglang sumulpot si Denise tapos basta nyo na lang akong iligwak sa buhay nyo. Huwag naman sanang ganun. Kung mahal nyo pa siya, carry lang naman. Tatanggapin ko. Mag-move on na lang ako. Hinawakan ni Javier ang kamay ni Jana at saka pinaglaruan yon. Hindi na siya babalik at wala na siyang babalikan pa. Ay sus, baka naman kainin nyo lang ang sinasabi nyo. Mahirap magsalita ng tapos. Sabi ni Jana sabay haba ng nguso. Panay lang ang tawa ni Javier habang nagsasalita si Jana. Sa tuwing nag-uusap silang dalawa palagi na lang siyang tawa ng tawa. Kaya napagtanto niya sa kanyang sarili na masaya siya sa piling ni Jana. Simula nang dumating sa kanilang bahay si Jana, naging maingay at buhay na ang bahay na yon. At nakikita niya ring nagiging masayahin na ang kaniyang anak. Naging masaya ang date nilang dalawa. At gabi na rin nang makauwi sila. Nagtaka si Javier dahil merong sasakyan na nakaparada doon at hindi pamilyar sa kanya. At pagkapasok niya sa loob ng kanilang bahay, bumungad sa kanya si Denise. Daddy! Sigaw ni Danica sabay yakap kay Javier. Nagkatitigan sina Denise at Javier. Matamis na ngumiti si Denise at saka nilapitan si Javier bago niyakap ng mahigpit. I miss you, mahal ko. Wika ni Denise habang yakap si Javier. Hindi nakagalaw si Javier. Habang si Jana naman ay napatulala na lamang. Gumuhit ang lungkot at kirot sa kaniyang mga mata. Nakita yun ni Danica, kaya niyakap niya ang kaniyang super yaya. Bahagyang itinulak ni Javier si Denise. Hindi pa rin siya makapaniwalang nasa harapan na niya ito. Parang kanina lang, pinag-uusapan nila ang tungkol kay Denise, kaya gulat na gulat siya sa biglang pagsulpot nito. Bakit ka nandito? Bakit ka pa bumalik? Paano mo na lamang nandito ako nakatira? Nauutal na wika ni Javier. Ngumiti ng malawak si Denise at saka hinaplos ang mukha ni Javier. Hindi na mahalaga kung paano ko na lamang nandito kayo. Basta may napagtanungan lang ako at sinabi na nandito ka. Masaya ako para sa'yo dahil yumaman ka na. Totoo ang sinabi mo sa akin. Talagang tinupad mo at pinatunayan mo sa akin na kaya mong iangat ang sarili mo sa kahirapan. Masaya akong pinalaki mo ang anak natin ng maayos. May pera na rin ako. Malaki na rin ang ipon ko. Kaya umuwi na ako dito para ayusin ang pamilya natin. Gusto ko nang buuin ang pamilya natin. Hindi nakapagsalita si Javier habang si Jana naman ay tumikim sa kaniyang likuran. Sir, doon po muna kami ni Danica sa kwarto niya. Malumanay ang kaniyang tinig. Nagkatitigan silang dalawa ni Jana at nangungusap ang kanilang mga mata. Ngunit tikom ang kanilang bibig. Hindi na nagsalita pa si Jana dahil dali-dali siyang naglakad patungo sa silid ng kaniyang alaga. Sinundan naman siya ng tingin ni Javier bago bumuntong hininga. Humawak sa kaniyang sentido. Javier, bakit hindi ka nagsasalita? Patawarin mo ako kung tiniis ko kayo at iniwan. Kailangan kong gawin yun para maging matibay ang loob ko. At isa pa, ginawa ko naman ito para sa anak natin. Para wala na tayong magiging problema pa sa future niya. Para hindi natin maiparanas sa kanya ang hirap.
Sambit ni Denise bago humawak sa braso ni Javier. Hindi ganun kadali ang ginawa mo sa amin. Sa loob ng maraming taon, ni hindi ka man lang tumawag sa amin. Hindi mo man lang kinausap ang anak mo kahit sa video call. Bumuga ng hangin si Denise at saka pilit ngumiti. Kagaya nga ng sinabi ko, ginawa ko yun para maging matibay ang loob ko dahil kung sakaling palagi pa tayong mag-uusap, baka hindi matuloy ang pag-alis ko sa Japan. Baka bumalik na lang ako dito sa Pinas. At saka iniisip ko ang future ng anak natin, Javier. Gusto mo ba na maranasan niya ang hirap? Hindi ba wala namang magulang ang gustong iparanas ang hirap sa kanilang anak? Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo. Alam kong malaki ang pagkukulang ko bilang ina ni Danica. Pero sana naman maisip mo na ginawa ko lang yun para sa pamilya natin. Gusto mo ba talaga na hindi na tayo magkabalikan pa? Hindi ka ba naaawa sa anak mo kapag naiinggit siya sa ibang kaklase niya o kaibigan niya na kasama ang nanay nila? Javier, isipin mo ang pamilya natin. Buuin mo ito at huwag mong hayaang masira. Hindi nagsalita si Javier dahil magulo ang kaniyang isipan. May parte sa kanya na gustong pakinggan. Ang sinasabi ni Denise lalo pat mahal niya pa rin ito. Kaya naman ang yakapin siya ni Denise, doon niya na napagtanto na kailangan niyang buuin ang pamilya niya. Lalo pat kitang-kita niya kay Danica ang pagiging malungkot nito kapag nakatingin sa mga kaklase niya kasama ang kanilang ina. Samantala, panay ang agos ng luha ni Jana dahil masakit sa kanya na hindi siya ang pipiliin ni Javier. Alam niyang hindi pa nakaka-move on si Javier kaya naman si Denise ang pipiliin nito. Super Yaya, wag ko na pong umiyak dahil para sa akin, ikaw po ang mommy ko. Wika ni Danica bago siya niyakap ng mahigpit. Mabilis na pinahid ni Jana ang kaniyang luha bago gumanti ang yakap sa kaniyang alaga. Alam ko naman yon pero nandiyan na ang totoo mong mami, Danica. Kaya dapat lang na siya ang tawagin mong mami at hindi ako. Simula sa araw na to, wag mo na akong tatawaging mami. Bawal na. Pero, please, nakikiusap ako, Danica. Wag mo na akong tawaging mami, okay? Nandito na ang totoo mong mami. Kailangan yung maging close sa isa't isa. Pinilit ni Jana ngumiti kahit na nadudurog siya sa loob-loob niya. Masakit ngunit wala siyang magagawa dahil dumating na ang totoong mami ng kaniyang alaga. Wala siyang magagawa kundi idaan na lang sa iyak ang kaniyang nararamdaman. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakatira na doon si Denise, hindi maiwasang magselos ni Jana. Nawalang bigla ang pagiging masayahin niya at madalas na tikom ang kaniyang bibig o hindi naman kaya'y nakasimangot ang kaniyang muka. Kapansin-pansin din ang pagiging matamlay ni Danica kapag kausap niya ang mami niya. Bihira lang din makipag-usap si Danica kay Denise. Madalas na gusto niyang kausap si Jana. Nasaan ang anak ko? Tulog na po siya, ma'am, sa kwarto niya. Sagot ni Jana. Okay, sige. Gusto ko sana na ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Pero yaya ka pa rin naman niya. Ang sakin lang, gusto ko na mas matagal ang oras naming dalawa na magkasama kesa sa oras niyong dalawa. Mataray na sabi ni Denise. Kaagad namang tumango si Jana. Okay po, walang problema. Tipid niyang sabi bago umalis sa harapan ni Denise. Gustong lapitan at kausapin ni Javier si Jana ngunit hindi niya alam ang sasabihin niya dahil sobra siyang nahihiya at naisip niyang napakaduwag niya at tanga dahil pinili niya pa rin si Denise sa kabila ng ginawa nito. Kaya madalas na nakamasid lamang siya kay Jana o di kaya nagnanakaw lang ng tingin. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang umalis si Jana at nalaman yun ni Javier sa kaniyang kasambahay na hindi na babalik pa ang dalaga doon. Panay ang iyak ni Danica dahil hinahanap niya ang kaniyang yaya. Hindi mo pa talaga alamanan kung saan siya nagpunta? Mabilis na umiling ang kasambahay niya. Sir, alam niyo naman po siguro ang dahilan kung bakit basta na lamang umalis si Jana, hindi ba? Naikukwento niya po sa akin ang tungkol sa inyo. At ang masasabi ko lang, sir, mahal po kayo ni Jana. Kaya po pinili niyang umalis dahil ayaw niyang makasira ng pamilya. Kasi nga po gusto niyang buuin ang pamilya ninyo ni Ma'am Denise, hindi ba? At kung mananatili siya dito, lalo lang po siyang masasaktan. Nakita ko nga siya na humahagulhol isang gabi dahil sobra siyang nasasaktan. Pero wala po siyang magawa kaya pinili na lang po niyang umalis. Baka raw po makagawa pa kayo ng kasalanan kay Ma'am Denise kung sakaling
mananatili pa siya dito. Paliwanag ng kasambahay. Nagtiimbagang si Javier bago pumasok sa kanyang kwarto. Napaisip siya. Tinitimbang niya kung ano nga bang mas mahalaga sa kanya, kung sino ang mas mahal niya. Sumilip siya sa kwarto ng kanyang anak at nakita niya doon si Danica na hindi man lang pinapakinggan ang sinasabi ng kaniyang ina. Ano ba, Danica? Napaka-arte mo naman. Kanina pa kita sinusuyo dyan, ha? Huwag kang masyadong maarte dahil baka mapikon ako sa'yo. Kung ayaw mong kumain, di wag. Inis na wika ni Denise bago lumabas ng silid na yon. Hindi niya napansin si Javier dahil mabilis itong nakapagtago sa isang gilid. Bumuntong hininga si Javier at saka nilapitan ang kaniyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Binuhat ni Javier ang kaniyang anak patungo sa kusina. Sumama na kayo sa akin sa Japan. Doon na tayo titira. Mas masaya ang buhay doon. Wika ni Denise habang kumakain sila. Hindi umiimik si Javier. Sa halip, nagpatuloy lamang siya sa pagkain. Nagdadalawang isip siya kung sasama pa ba sila kay Denise lalo pat nakita niya kung paano kausapin ni Denise ang kanilang anak. 3 araw ang lumipas simula nang umalis si Jana, nakapagdesisyon na si Javier. Ayaw na niyang makipagbalikan pa kay Denise at kung bubuo man siya ng pamilya, dapat si Jana ang kasama niya at hindi ang dati niyang live-in partner na si Denise. Ano? Nababaliw ka na bang talaga? Kung kailan gusto ko nang ayusin ang pamilya natin, doon ka pa aayaw? Nakataas ang kilay na wika ni Denise. Umalis ka na, Denise. Hindi ko na kailangan pang pakinggan kung ano pa ang mga sinasabi mo. Hindi na kita mahal. At kung sakali man na gusto mong makasama ang anak mo, pwede ka namang pumunta dito. Wala namang problema sa amin. Umirap si Denise. Hindi na. Napakaarte ng anak mo. Akala ko pa naman pinalaki mo siya ng tama. Tingnan mo ang ugali bukod sa maarte na, maldita pa. Hindi ko kailangan mag-alaga ng ganyang kaarting anak. Asar na tumawa si Javier. Ang ugali mong tingnan mo. Kaya tama lang na hindi na ako makipagbalikan pa sa'yo. Tapos na tayo. Huwag ka na magpapakita pa sa amin. Talaga? Magsama kayo ng anak mong maldita. Hindi na lang pala ako dapat bumalik pa dito. Wika ni Denise bago nagtungo sa kanilang silid para mag-impake. Pagkaalis ni Denise, tumawag kaagad si Javier sa kanyang mauutusang tauhan para hanapin si Jana. Kinabahan siya habang naghihintay ng sagot at nang ibigay sa kanya kung nasaan nakatira si Jana, nagmamadali siyang nagbihis. Kasama niya ang kanyang anak na si Danica patungo sa kinaroroonan ni Jana. Thank you po, Daddy, dahil si Yaya Jana ang pinili ninyo. Hindi po mabait ang totoo kong mommy. Kinurot pa nga niya ako eh. Sumbong ni Danica. Hayaan mo na siya. Wala na siya. Hindi na siya makakapunta pa dyan sa bahay. Si Jana na ang magiging mami mo. At alam kong mamahalin ka niya at aalagaan na parang tunay na anak. Sambit ni Javier habang nagmamaneho. Yehey! Excited na po akong makita ulit si Mami Jana ko. Ilang minuto ang lumipas. Nakarating na sila sa tinutuluyan ni Jana. Naabutan nilang nagsasampay ang dalaga. Malalaki ang hakbang ni Javier na naglakad palapit sa dalaga. Nanlaki ang mata ni Jana nang makita siya. Javier? Anas ni Jana bago napakurap. Nangilid ang luha ni Javier bago niya niyakap ng mahigpit si Jana. Naistatwa naman ang dalaga at hindi nagawang makagalaw. Yumakap na rin sa kanya si Danica kaya naman napaiyak na lang siya. Bakit kayo nandito? Bakit niyo ako niyayakap? Umiiyak na wika ni Jana. Kumalas ng yakap sa kanya si Javier bago hinaplos ang pisngi ni Jana. Wala na si Denise. Pinaalis ko na siya. Hindi na dapat ako nakipagbalikan sa kanya. Hindi ko na siya mahal. Ikaw ang mahal ko, Jana. Ikaw ang gusto kong maging ina ng anak ko. Kaya bumalik ka na sa bahay, Jana. Hindi bilang yaya, kundi bilang mami ni Danica. At asawa ko. Magpakasal na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Jana dahil sa labis na pagkabigla. Kasabay nun, ang sunod-sunod na pag-agos ng masagana niyang luha. Talaga? Sureness na ba yan? Ako na ba talagang mahal mo? As in, mahal na tunay? Mabilis na tumango si Javier. Yes, sureness na. Natawa naman doon si Jana. Oh, sige na nga, magpakasal na tayo. Aniya bago tumingkayad at inabot ang labi ni Javier. Ilang araw lang ang lumipas. Ikinasal na nga sina Jana at Javier.
Walang kasing sayang nararamdaman ni Javier dahil sa wakas, nabuo na rin ang pamilya niya kasama ang babaeng minamahal niya. Nabalitaan na lang din niyang bumalik na sa ibang bansa si Denise at may nobyo na rin ito doon. At lumipas lamang ang isang buwan, nabuntis na ni Javier si Jana, kaya magiging ate na si Danica. I love you, honey. Ipangako mo sanang hinding-hindi mo ko iiwan. Malambing ang tinig na sabi ni Javier. I love you too, honey. Pangako, mananatili lamang ako sa tabi mo, forever and ever. Tugon ni Jana sabay ngiti ng matamis. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.